Hello, magandang araw mga guys. Tuloy na natin yung part 4 sa ating design of two-story residential building. Ito yung mga dead loads, live loads na ginamit ko sa input ng mga design parameters. So yung 100 mm slab ko, 2.4 yun. Kilonewton per square meter. Plus dagdag na lang yung sa marble tiles, ceiling 0.1, MAP 0.2. Tapos interior partition, ito yung sa movable. Naka-specify ito sa NSCP na 1 kilopascal lang pag para yan mag-allocate ka para sa lilipat na mga partition, hindi siya fix. So i-add ko yan 5.28. Live load natin 1.9 lang. Ganun din yung sa stair. Tapos yung stair ko pala 150 mm ang stringer. So ginamit ko ito 5.69. Dito naman galing yung 5.69. 2.4. Hindi, ito pala yung 4.49. So saan galing yung 4.49? Sa 100 lang din yun. Kaya lang nagkaiba na siya dito dahil sa dito. Magkaiba sila ng tiles na ginamit. Tapos wala na akong partition, movable partition. Hindi na ako nag-allocate dito. Yung 5.69, ano lang naman yun. Multiply mo lang yung 24 kilonewton per cubic meter. Multiply mo siya sa thickness ng slab. Kagaya nito, kung 150 mm, kagaya nito, kung saan galing yung 5.69, multiply mo lang siya sa 0.15. So magkakaroon ka dapat dito ng 3.6. 3.6 plus 1.53 plus 0.3 plus 0.26. Kaya nga 5.69. Ngayon, kung 100 mm lang ang slab mo, ito lang yun siya. Pero nagiging 5.28 dito, nag-differ sila sa ginamit na slab finish. Marble tiles kasi dito sa second floor. So ito naman yung sa hollow blocks ko, 6 inches. Yung 4 inches ko ito. Ang ano talaga, nakalagay din sa NSCP yung weight bawat CHB. CHB yan eh. Itong 2.5, ito yung 4 inches na CHB. Walang ano yan, wala pang finishing yan. Unplastered pa. Kaya pag, siyempre, dadagdagan mo ngayon ng 0.48, 0.24 sa kabilang side, 0.24 naman sa kabilang side. Pag nagplastering yung tayo, pag nagpatayo tayo ng bahay, meron tayong wall na CHB. Na-plaster natin yan eh. So, magiging 2.98 kilonewton per square meter na yun. So, 2.98. Eh kung halimbawa, ang height ng wall mo is, ibig sabihin, yung wall na lalagyan mo ng hollow blocks, ang height nun, kung 2.5 times 2.98, 7.45. Pero ang ginamit ko dito, ano yun, 7.75. Tapos ganon din yun sa sa 6 inches naman, plus 0.24 ka rin. So 2.63 plus 0.24. 0.48,
63 plus 0.48, 3.11 yun. So dito 3.11. Ito yung 3.11 kilonewton per square meter. Tapos meron akong live load doon. Meron pa akong dead load. Load combination ko guys. Dito yung kinuha. Sa NSAP lang to eh. Parang inano ko na to. So 1.4 yan. Kinuha ko yan. Ito 1.2 dead load plus 1.6 live load. So yun lang kinuha ko. Tapos in-skip ko na tong pangatlo. Tapos kinuha ko yung pang-apat kasi mayroong wind. Nagamit kasi ako ng wind. So 1.2 dead load plus wind load plus 0.5 live load plus 0.5 roof live load. Tapos ito, apat na equation to. Kasi may seismic eh. Positive X, negative X. Along, yun. Tapos positive G, negative G. So apat. Basta pag may earthquake, apat na formula kagad yun. Ito rin, apat. Tapos mayroon pang ano dyan. Ito wala nang ano eh, sa water yan eh. So mayroon pang ano dyan ito. Ito lang naman yan. So magiging plus and minus lang to. Tapos dito din yung sa voting serviceability check. Pero wala pa tayo niyan, hindi pa magagamit natin. Ito pa lang magagamit natin ngayon. So ito, 1 lang to. Itong structure na to ngayon, ano to? 20 kilometers from the non-seismic source. Kaya 1 lang ang gamit. Ito naman yung nakalagay naman dito eh, less than or equal to 5 kilometers. Kung type A, 1.2. Kung type B naman, 1 lang. So itong ginagamit natin ngayon, dito siya pumalo. Kaya yung CE natin is equal to 0.44 NA. Kasi ito yung soil profile natin eh. Assumption. So 0.44 times 1 yung NA. Yung CE natin is 0.44 lang. So dito 0.44 lang yan. CB yan ito. Tapos ito na yung sa wind pressure. May mga nakatabulate. Yung AV is equal to 0.5 CEID. Yun yung sa ano, sa load combination na kung saan gagamitan mo ng with vertical effect. The load effect resulting from the vertical component of the earthquake. Yung component niya, hindi lang siya ano siya totaling horizontal eh. Mayroon din siyang vertical movement na kino-consider. Close na natin to guys. Start na tayo. Buksan natin yung RCDC. Ito, type lang kahit ano. So ito yung structure na kasave eh. Sa folder na yan. So column, piliin natin. So ito yung mga column guys. Ito yung mga grid line niya. Makikita mo pa yung spacing niya. So C1, C2, C3. Dito rin yan nakalagay. C1, yan o. Click mo yung C3. Nag-highlight din siya doon. Itong mga nakalagay dito properties, hindi natin gagamitin yan. Mag-input tayo. Dito, lagay mo dito, special. Tapos dito ka mag-add ng usually dyan, 3,000 PSI lang naman gamit yan. Kaya yun ang i-input natin. Tapos, 40,000 PSI yung sa bakal.
Okay na. So, i-input mo na tong ano. Ito, corrosion distance. Dito, pwede mo nang palitan. Tapos copy mo lang, paste mo lang dito. Dito rin, palitan mo na. Tapos punta ka sa reinforcement settings. Ito, palitan na switch to rebar diameter. Lumabas yung 8, 10, 12, 13, 14 na kung saan 16 coulomb. So, 20 to 25 lang tayo. So, pag 20, 25, tingnan mo rin kung nakatsik siya dito. Ito, percentage lang yan ng steel. 1 to 4. Pero, nakalagay, dapat 1 to 8% eh. Pag masyadong hili mo yung 8%, siksikan na yan sa mga mga bakal. Mamaya niya nagpabuhos ka na puro ampaw na yun. Hindi na papasok yung gravel dyan. So, may allowance ginawang 4%. Ito, mga ano lang yan. Sa detailing, pwede mong baguhin, pwede rin hindi. Dito, AX, AG, DL, LL. So, ito na yun yung sabi ko kanina. 1.4 dead load, 1.2 dead load plus 1.6 live load plus 0.5 rope load or rope live and so forth. Makikita mo ito, apat yung sa seismic. Sa isang particular na formula, nagiging apat dahil sa positive, negative direction sa X at G. So, pagdating dito, wala na yung live load, pero apat pa rin siya. Kasi, laging mayroong positive, negative G direction, Y direction, X direction. So, auto-design na tayo. Ito, mayroon nag-fill. Pwede namang redesign section. Kagaya niyan, pwede mong, kung gusto mong gamitin lahat 25mm, click mo na lang siya dyan, guys. So, okay na. Yan. Kung halimbawa gusto mo lahat 25mm, pwede mo ito, unahin mo muna ito nag-fill. Sa 25, ganyan lang yan eh. So, kung magpalit ka ng bakal, dito mo lang guys,
Siyempre naka-range tayo ng 20 to 25. So, pwede naman kung 20 mm lang, click mo lang sila. Yan. Pwede naman, pasado naman siya. Pero kung gusto mo lang gumamit ng isang 20 mm, pasado naman siya. Up. Ito, design beam column joint check not satisfied. Lakihan mo. Yan, susolve siya. So yun, okay na siya. Kikita mo dito, 0.9. Yun yung capacity ratio niya. Plus, kita mo dito. So, ibig sabihin, pag 0.39, pwede mo pang paliitan to. Kailang magdidepende din yan sa katabi niya karugtong. Subukan natin. Kasi 500 siya, o baka pwede natin gawing 400. Try lang natin. Since malaki kasi ang katabi niya eh. Ito yung, 500 siya, pero ang karugtong niya to. So, ang tanong diyan kung i-accept ba ni RCDC na ito, 500, pero biglang magiging 400 yung karugtong. Diba? Buka natin. Pero kung tutuusin, dapat pwede pa siya, oh. 400. Try natin. Tapos 25 mm. Ayaw. Beam column joint check not satisfied with provided steel. Masyado nang masikip ang steel. Ayaw niya. Ito, tingnan natin kung pwede. Hindi rin. Optimize kasi yung ni RCDC. Ito, try lang natin. Gawin kong 250 by 250. Basta pag bagsak talaga, bagsak yan. Di kagaya kanina, nire-design natin, okay naman eh. Oh, ayaw niya. Final na talaga yan. So dito, since may design ka, pwede mo na siya ngayon i-save. Yun na lang. Okay, so sisave na niya yan. Ngayon, pwede ka nang mag-extract ng mga dito. Andito lahat yan. Aralin niyo guys. Ito text schedule. Sa detailing na to eh. Diba, detail drawing. Dami niyan. So, kung isa lang munang i-click natin dahil pag natin yan lahat, magiging crowded yung monitor natin. Isa lang muna. So, yan. So, ito pala yung laman ng pag detail drawing, i-click natin. Ito yun. Sa bawat level yun. Ito. 0, 3.4. Ibig sabihin yan, ito yung second floor level. Tapos 3.4 to 6.4, ito na yung sa roof deck. Tapos ito naman yung sa level ng parapet. So mayroon na siya ito. Confining zone 400. So tinaan mo dito naman. Ito naman yung mga na yan. Number 10 at 100. So ito yung mga stirrups na ito. So dito tayo, lipat tayo. Elevation, kunwari. Isa lang din.
Yun o. Apat yung 25mm. May legend eh. So, ibig sabihin ito yung mga 25mm sa kanto. Tapos, the rest, ito, 20mm na. Elevation 0. Elevation 3.4. Elevation 6.4. Jadi, ito yung splicing. Mayroon din siyang splicing dito. Pero, staggered ang splice niya. Pansinin mo, naka-splice to pero dito hindi. Dito naman, naka-splice siya pero hindi siya tapat dito. Mayroon siyang a little bit, mayroon siyang difference na ibig sabihin mula dito sa center, mayroon siyang distance bago siya nag-splice. Move tayo sa iba pang BBS. Halimbawa, C1 lang din. Isa itong medyo mas detailed to dito. Ito na yung mga nakalagay dito is 19L to is 21L. So is 19L to is 21L. Dito yun. Is 19L. Ito. So ito lang yun. Design summary. Ito yung mga guys, C1, level 1 to 2. So, andito ang mga detalye kung anong concrete na gamit mo. Load combination, ito number 23. So, ano yung P niya? Moment along X or with respect to X. Interaction ratio, main reinforcement. Dito yan. So, pwedeng pag-aralan to. Design calculation. C1. So, dito na yun. Load AX. Story height 3.4. Level 0 to 3.4. Gravity load 4,958. So ito yung displacement niya. Story shear. Stability index. Dito makikita. Stability index, ito yung tungkol sa yun, sa drift. So yun, kagaya 0.00 siya, maklasify siya as non-sway. So, maganda to. Nandito yung kagaya nito, moment along X. Marami. Join chicks. Pwede mo masundan to yung ginawa niyang computation dito eh. Pag naman, mayroon ka ng sinave doon, pag sakaling gusto mong buksan at gusto mong i-import sa AutoCAD, kailangan din guys marunong kang gumamit ng AutoCAD. Maliban na lang kung mayroon ka namang mga detailer. Pero kung nag-umpisa ka pa lang magiging contractor, so bubuksan mo lang siya, yung sinave mo. Na-save mo na siya, tapos close mo. Pag gusto mong tingnan ulit, ganun lang. Open mo lang. Tapos gusto mo nang mag-import. Halimbawa, ito, tatlo. Through to screen.
Yan o. Tapos, pwede mo na to siyang isave guys. So, isave mo dito as DXF file. Ano ba? Column design. Tapos, close mo na siya. Bubuksan mo ngayon yung AutoCAD. I-open mo na yun. So, saan yun nakalagay? Sa desktop? Sa building? Ito, column design. So, saka mo ngayon yan guys aayusin. Nandito ka na sa ano, sa AutoCAD. Isisave mo muna siya. So, bubuksan ko lang yung mga, halimbawa, aayusin ko pa lang. So, kunwari, punta ka dito. So, ito yung mga detailed drawing mo. Kagaya niyan. Yan. Nakalagay na sa title block mo. Itong column A. Yun. So, yan. Yan yung mga detail niya. Roof beams. Ito, mga roof beam framing plan. Mayroon yan. Makukuha mo yan. Kagaya yan. Yun yung sa taas, sa slab. Ito, framing plan. Yan. Yung mga yan, nakukuha mo yan sa RCDC. As in, siya ang mga 3.7. Yan yung dimension. Makukuha mo siya. Slab. Malalagay mo na siya kaganyan, no? Ito yung 400 by 400 na column. So, madali lang, guys. Okay. Hanggang dito lang muna tayo, guys. Hanggang sa susunod ulit.